Kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So, Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to be taken, locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila tama po. Dapat ho ICC. ICC po dapat. Okay. So bakit yun po yung sa extradition. Pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? With a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala mo sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano ho, bawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi, di ba ho treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka, pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, so sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurrender si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma nga... Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May surrender. Opo. That's what the law says. The law may be harsh but it is the law. Ay nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang naman, bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang nag-intay for request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan nawala ho yung treaty natin? Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurrender? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong room statute na yung po yung option dahil wala na tayong hindi na tayong membro. Bakit pa natin sinurrender? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa
sa ating po executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order, with a view to extradition, di ba? At yun lang, hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho ba All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi So, yung under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Dinagdagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung hindi ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo binahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Dinagdagan na lang ninyo. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil miyembro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh. Nawala tayong treaty natin. Kaya eh. sumugal tayo sa surrender. Kaya yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. eh. Kasi Eh, di yung ano pa sinusunod po obligasyon? natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito, Oo naman. hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view, na human rights is essential. Okay? Klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon, na from conception, we believe it's a human right, yung life ng bata. So my point, Secretary, ang urgency kasi dito, nagsasalita kasi yung ICC na may mga isusunod sila. So what's important for me is if they issue a warrant, we guarantee, I'm not sure if we'll agree here, but we guarantee the Filipinos that warrants will be issued against them, that they can go to court. Na hindi pagdating ng warrant, dadating and surrender them there. Kasi nga, if they're there na, moot in academic na, not in the sense that they can still get accountability, as the good justice said, kung may abuse of process, may mananagot dito. Pero na-deny na yung liberty nila doon. Di ba may kasabihan tayo sa law school na, di bale ng, actually, I forgot who quoted it from who, but di bale ng 100 na guilty makalaya, wag lang yung isang inosente ay maparusahan. So, have we thought about that? So, if the ICC issues, will we wait for the Supreme Court to rule, or will we allow them to be sent, to put on a plane and sent them to Hague already? That was the option that we had to consider in the executive department. And we believe that we acted in our best judgment in surrendering him to the ICC. Yeah, I meant Secretary after. So now that there's a pending before the Supreme Court, kung biglang mag-issue for 5 more Filipinos, sino man sila, will we allow those Filipinos to, if they're detained here in the Philippines, then go to the Supreme Court, or will we put them on a plane and send them to Hague? Considering that the Supreme Court is now
looking into this legal issue. Yun nga ho kasi nga kaya hindi ko lang kasi iniiwasan po namin sabihin yung sub judice Kasi nga napakahalaga po ng maging judgment ng Supreme Court. Kasi alam ko po diyan, pag sa ganitong sitwasyon, case of first impression, baka sakali magbigay sila ng guidelines kung ano po ang dapat gawin ng Executive Department. Pero ito po, it is in our best judgment that this is the best thing to do. Kaya ginawa po namin. I'm talking about, Secretary, after President Duterte. I don't know if you can answer it by yourself or it's the cabinet as a whole, but I would honestly ask you to look at it. I mean, sincerely ask you to look at it and kung pwede, kung mag-issue ulit yung ICC, allow them to go to court before we send them. So I'm talking about after Duterte. Kasi even in your statements naman before this, you have an option. Diba? So I'm just saying safer option yung before Philippine courts kasi pag nandun na wala nang rewind diba? So let's say you have 3 generals at ex-generals etc. sent na there, wala na silang remedy dito So yun lang naman point ko yung after President Duterte. Before this, of course, if the Supreme Court decides on point, di may guidance na tayong lahat, but while it's pending, it might be safer to allow the Filipinos to seek redress here. Mahirap pong mag-commit. Ayoko hong magsinungaling. Mahirap pong Yes, mag-commit. I understand. Pero Please ang consider mahalaga lang. po, sabi ko nga, kaya nga ayoko sana magsalita tungkol dito. Yung last hearing po, iniiwasan po namin na magsalita. Kasi napakahalaga po ng gagawin ng Supreme Court dito. Sana po, igalang din natin yung kanilang estado ngayon na kailangan po nilang desisyonan itong kasong ito. Ang dinidiin lang natin, tulad ng sinabi mo nung umpisa, na nangingibabaw sa lahat ng ating saligang batas. Kahit ano pang batas yan, kung ano man tratado yan, mangingibabaw lahat ng Bill of Rights, ang karapatang pantao, mangingibabaw sa lahat. Kaya nagugulanta lang kami na meron naman palang options bakit pinili yung labag sa batas? Yun ang pinagtatakahan namin. Babalik muna tayo sa PCTC at kung maaari, I'd like to be clarified on the role of the Special Envoy on Transnational Crime, currently occupied by Ambassador, apparently previously ASEC, tama ba yun? Marcos Lacanilao, is he present? Yes, I'm present. And what's your proper title? Ambassador, ma'am. ASEC? No, ma'am. Before I was ASEC of Office of Civil Defense, pero na-transfer ho ako sa Special Envoy last year. So I hold the rank, ma'am, of Ambassador. Ganun pala. So, dati nakita ko sa Facebook, nagpapasalamat ka kay Senator Bongo tungkol sa flood control. Tama ba yun? Dahil sa civil defense. So, Senator Bongo nandyan. Kilala po ninyo to? Si Senator Bongo may statement yata. Naririnig ba ninyo ako? Ayan, Bong. Madam Chair. Yes, please. Oo. Si Ambassador Lacanilao sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilao. I'm not so familiar about him. Anyway, okay. Nakikita ko po dyan. Okay. Thanks. You Baka wanted po to make a nagtrabaho statement, Senator Nagtrabaho Bongo? po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Anyway, Senator good Bongo, day, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing. Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang bang palusot ang Interpol? May violation ba
sa Rome Statute. But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Isn't this a glaring violation of due process? Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng inyong pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto? Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Madam Chair, isa rin sa gusto nating malaman ay kung ilan nga ba ang may diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa. At ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad? Based sa website ng Interpol, 11 Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lahat na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4 bigla kayong umaksyon? Sa totoo lamang po, marami pang may mga warrant, marami pang may arrest warrant na hindi ninyo na-aresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, walang isang araw ang bilis ninyong inaresto. Ang tanong ngayon, may ibabalik pa ba si Tatay Digong o sadya ninyo talaga siyang inilayo dito sa ating bansa? Bakit po? Para sa akin, hindi natin kailangan maging abogado. Let's call a spade dahil obvious naman, gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay Digong. Kaya sabi ko dati, kahit mag-hearing tayo dito araw-araw, ang importante po ay mapauwi si Tatay Digong, bring him home. Dito sa sarili nating bansa, dapat harapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kayang humarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. Mga ilang taong tatakbuhan ka, hindi nagsasabi ng totoo, at hindi man lang kayang rumispeto sa isang kasamahan ninyo sa gobyerno. Mahirap na, baka mamaya talikuran at buwan na naman ako. Respeto po ang importante dito sa isa't isa. Respeto sa Pilipino. Sa mga pulis naman po, unahin nyo muna resolbahin ang problema sa kidnapping ngayon. Pero inuna nyo pang inaresto at inuna nyo pa ang pag-aresto o pag-kidnap kay Tatay Digong. O naman po, nung nakaraang March 11, gusto kong pumasok, pinababa tayo sa sasakyan, sa gate. At kahit si VP Sara, hindi rin po pinapasok, isang abogado at anak pa ng dating Pangulo. Ngayon, maayos naman kayong tinanggap sa Senado. Sana marunong rin po kayong magbigay ng kortesiya. Lalo na gusto lang nating masiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, lalong-lalo na po ang kanyang kalusugan. Nakakalungkot lamang po, matanda na si Tatay Digong. Alam ko naman na matapang at matatag siya. Pero kitang-kita naman natin sa kanyang iniinda. Harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit, ilayo at dinala sa ibang bansa. Hindi na po siya tatakbo sa inyo. Hirap na nga siya maglakad. Maski pagtali ng kanyang sintas at medyas, hirap na po siya. Lahat naman po tayo tumatanda. Lahat po tayo ay may minamahal na lolo't lola, tatay o kaibigang may edad na. Ang sakit po makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa na po sa isang kwarto sa banyagang bansa. It will do more harm po kung maiwan siya na nasa ibang lugar at kung sa hindi inaasahan, paano na lang po kung may mangyayaring masama sa kanya doon. Kung isang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Nagpapasalamat po ako sa komite sa pagsasagawa ng hearing na ito at sana makabalik na dito si Tatay Digong.
Kung ano man ang kanyang pananagutan, alam ko po, buong tapang niya itong harapin dito sa ating sariling bayan. We have our own judicial system. After all, it is for the Filipinos to judge if he has done his job effectively as president of this country. Pilipino po ang dapat humusga kay Tatay Digong. Kung nakakalakad ba ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, di nababastos, at hindi nakikidnap. Siguraduhin natin na hindi maulit sa kahit sino man ang pag-iisang tabi ng legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Ang importante dito, ano ba ang nalabag na batas, at ang pinaka-importante, maibabalik pa ba si Tatay Digong? Please, bring him home. Salamat, Madam Chair. Maraming salamat at laban lang. Alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC. Nabanggit po ninyo, Executive Director, na sangkatutak ang pinadalan mo ng kopya nitong diffusion order. Nitong CPNP, PNP natin, NBI, BI, DOJ. Pinadalhan rin ba ninyo yung Special Envoy on Transnational Crime? Hindi po siya nasa sa pinadalang ko. Si Ambassador Lacanilaw, hindi niya wala po siyang natanggap to. Ano ba ang papel ng Special Envoy sa transnational crime? Very familiar po kami sa PCTC kasi yung batas niya na kami ang nag-akda. Ang tanong ko lamang, ano ba ang papel ng Special Envoy? Kasi Special dati kayo Envoy po din ay natin, Special Envoy. the good ambassador is a representative of our country in several international fora representing the interest of the Philippines. He has, to a certain extent, diplomatic stature and can ambassador nga ang titulo po ninyo. Totoo po yun. Ambassador ka rin nung Special Envoy kayo? Nung araw po, nung araw. General Alcantara. Opo. Ambassador rin po ang Nung araw po ay ako'y ambassador din at concurrent in charge of PCTC. Kasi ang pagkaintindi ko, hiwalay yung Special Envoy. Magkahiwalay. Hindi siya directly under PCTC, tama po ba? Ang Special Envoy po ay nakakatulong sa akin dahil nababawasan po yung trabaho ko to represent our country. Para hindi ka biyahe ng biyahe. Medyo totoo po yan, totoo yun. Okay, so Ambassador, hindi kasi namin masyadong kabisado yung posisyon ninyo. Saan ang opisina ninyo? Madam Chair, ang office ho namin, the same with the PCTC, same building ho kami. Paliwanag ko lang ho ng short yung opisina din ho namin. Ang Special Envoy ho for Transnational Crime, ang Philippine Center of Transnational Crime, which is the Interpol NCV Manila, sila po yung aming secretariat at yung operational partner. So may opisina po kayo? Wala? Meron po, nasa taas po. Ilan ang tauhan nyo? If I'm not mistaken, around 15. And then kasama ninyo sa pag-representar sa Pilipinas sa iba't ibang lugar? Opo. So kung hindi sa ilalim ng PCTC ang Special Envoy, aling department kayo? Sorry, Madam Chair. Hindi naman kayo PCTC, so aling department kayo? DFA? Hindi po. Ang Ambassador kasi ang amin pong opisina, OSETC and PCTC are all under the Office of the President. Pero hiwalay kasi hindi naman kayo under the PCTC, ano? Hindi po. Ang PCTC po ang aming secretariat. Sila po yung operational arm namin. What are the functions? Like you said earlier, you represent the Philippines in different fora, is that correct? Yes, ma'am. I see. What is the role that you actually played in the arrest of PRRD and his transport to The Hague? Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo. Staff, ipakita lamang. Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer. Andyan po,
At kayo po ang nakapirma at alam ito ni Secretary Senator Cayetano. Bakit kayo ang nakapirma? Opo. Ano po yung papel ninyo ron? Ganito po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? po, makikita nyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga taong Opo. doon. Ngayon, doon naman ho Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Senator Bato, please. Since when naging function ng special envoy yung pag-oversee ng operations, ng pag-aresto? Kasi, I'm sure, special envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Pero when Hindi it po, comes to operational matters, kailan naging Hindi po, trabaho mo hindi- yung pag-oversee ng operations? hindi po ako nag-oversee ng operations. Yun lang hong sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming Secretariat and Operational Arm. Not even the PCTs I suppose. Because PCTs is, sila lang ang nagkukontrol ng NCB. Yes, Di ba? Opo. O sila nagkukontrol ng secretariat. Opo. Pero Sila po yung secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino nag-head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marbil, hindi ka pa ba nag-attend ng national, yung General Assembly ng Interpol? Sir, umattend po last year po. Last year. Opo. So, sinong head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara po ang kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng ang head of delegation, yung Chief PNP. Tapos, head of delegation na ibang bansa, yung uniform talaga na police agency ng kanilang lugar. Kaya yun yung alam ko ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB. Pero pag when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandoon, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, ang police lang, ang isa lang po ang law enforcement nila. So, ang usually the head is the chief ng national police nila. But in Correct. in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin immigration. Kaya nga Kasi makita mo, di ba? Pag Interpol General Assembly, naghawak kamayan lahat ng mga chief ng puro uniformado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? Kaya nakakagulat sa dinami-dami ng police agency na sinabihan ni General Alcantara sa NBI, si Chief PNP, sabi rin ni General Torre, bakit biglang civilian at hindi kasali sa law enforcement ang nag-oversee? Ano po ba ang ibig sabihin ng oversee? Ma'am, kasi nga ang PCTC is our partner, our secretariat. I was there to oversee lang the PCTC, which is Oversee them? which is the Interpol NCB Manila. Madam Hindi, Chair. teka muna, nalilito ako, di ba, nandun ka? Bakit alam mo nang itatangay sa ibang bansa? Hindi po. Anong ginagawa mo doon? Na-serve na, nabigay na yung kopya sa lahat. Anong ginagawa mo doon? Anong ginabangan mo? I was there to assist the executive director, ma'am. Was the executive director in Villamor? Naroon po ako. I was in the plane and I was in the 250 in Villamor. Even without a red notice, nandun na kayo, nag-aabang na. I had a red diffusion po. Yes, but the I had a diffusion, we copy. have already said ad infinitum that this is not an arrest warrant, di ba? Yes, Maliwanag na yun. Ikaw tama po yan, nagpaliwanag tama eh. po. O di, We had the red diffusion. I had to carry it. request for information lang, di ba? Hindi po. Ang red diffusion po is a request, is an international request for international cooperation or an alert. Ang red notice po ay ganon, ang diffusion po ay ganon din, pareho rin po. Ganun nga. Kaya nga, Yung diffusion po is resorted to if there is urgency, importance,
element of time, kaya po nagiging diffusion. Hindi, ang liwanag naman, action Opo. to be taken, locate lang eh. Locate lang and possibly arrest with a view to extradition. So, mahaba pang proseso. Ma'am, can I pero, clarify? Yes, yes, Yeah. Senator. Pa-clarify lang, factual lang, Ambassador Lacanlao. So, you were there to oversee. Yes, You Mr. Sen. when you say there, you were in Villamor. The airport. Okay. The airport. Then, did you accompany them on the plane? Yes, Yes. Mr. Senator. And then, did you stay in the Netherlands? Yes, I stayed there for 2 days. Okay, and hindi mo alam na dadalhin siya doon? Hindi po, can I make a clarification? That time, Pwede ko lang itanong, isang hirit lang. Wala ka sa listahan na binigay ni General Alcantara, yung mga nabigyan ng diffusion notice, ano? Wala ka doon sa listahan ng NBI, Chief PNP, wala ka doon sa listahan. Paano man nalaman? I was informed informally by Executive Director Alcantara. Informally. Apo. So you were also there informally. You had no formal function at the Villamor or the airport sites? I was there to oversee, ma'am, lang the PCTC. Hanggang PCTC lang po ako. Yun lang po yung aking... Can I clarify that? Yes. So, sabi mo kanina, you were there to oversee. I'll clarify what oversee means. But sabi mo, hindi mo alam na dadalhin siya sa Hague. Pero yet, sumakay ka ng aeroplano, sumama ka, you stayed in the Hague 2 days. Yes. And sabi mo, hindi ka alis, nandun ka lang. Okay, can I Yes, explain, yes. Mr. Senator? That time ho kasi, the members or the staff of the Interpol NCV Manila, wala hong available na mga kasamahan natin doon na may passport na ready. So, I volunteered, Mr. Senator. I just want to make clear. Magsiserve So, lang if you- kayo ng diffusion? May dala ka pang passport? Hindi po. Hindi So, po. Kasi sabi mo lang eh, yung iba walang passport. Ikaw lang yung may passport, may visa. Opo. Kaya alam mo na itatangay sa ibang bansa. Hindi po. Yung passport po, nasa sasakyan ko lang parati eh. So, kagagaling ko lang po kasi ng Geneva. Kakauwi ko lang ho ng Geneva that time. So, kaya ho yung passport ko, nasa sasakyan ko lang. Hindi pa ho ako nakakapag-unload. Okay. I was gonna ask that na kung hindi mo alam na dadalhin doon, pero sumama kayo sa 2 days, tapos may passport ka, but nasa kotse mo passport, okay. But you volunteered to accompany, why? To accompany the former president. Because kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo walang passport. Hindi po. Wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Sorry. Ang wala pong passport that time, yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na Okay. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the PCTC? Yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines? That time, I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your Honor. So can the on that day? Yes, sir. So can buuin natin kayo lang mga militar at pulis nakakaintindi ng 3-4 na letra eh. Yung Philippine Center for Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Kasama sa powers yon. If I check with Interpol, so kung today pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function ko yun. Well, kakasabi lang ho ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. Yun po sabi niya eh. So, but you're saying it's Ito nga not. maintindihan. So hindi niyo po Tanggapin ko na rin po kasi he Yeah. is a competent authority. Yeah, let's Tama you're po. under oath, sir. Oh. You're Did under you oath. or did you not appoint him as The good ambassador representative? is a competent authority to represent us. But you in did Yes. not appoint him. Hindi question if he's a Hindi po ako appointing competent. authority. Hindi You're ka not appointing appointing, authority. okay. Klaro po yun. Executive Order 265, saan sa buong executive order na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee. Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano eh.
Madam Chair, yun nga po yung relasyon ho namin ng OSETC and PCTC. Sila yung aming Secretariat and Operational. Sekretarya lang ninyo, siya pang appointing ninyo. Hindi Parang po, ang gulo. hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang ho. Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany ang former president in behalf of the PCTC. Okay. Ma'am, can I clarify, ha? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba. Di ba? Kahit presidential advisor, if the president has special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes. Ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa'yo bilang representative ng Interpol? Nirepresent ko po ang PCTC. May I clarify? Yeah, go ahead, sir. Senator. Kasi, traditionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Yung ginawa po ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati ho, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that day ng Pilipinas. Yung pagpaalis mo pagpunta ho ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Yeah. Kasi siya lang ho yung may connection sa PCTC. Eh. But I was asking, who appointed him representative of Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanyang appointment. But he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero ano ho ito eh? Kasi yung overseeing function niya, oversight function, is, kasi parang may oversight po siya sa PCTC. Yeah. I think that they took it from there. Na siya rin po yung responsible for the PCTC. Okay. Wala rin sa executive order. Kasi nga ano ho yan eh. Sabi ko nga, magkasama ho dati ang posisyon ng executive director tsaka envoy. Si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. Oh, Interpol. And exercising oversight powers. Bago lang yun. Hindi, dati ho isang tao lang nga eh. Wala eh. Ginawa Wala na sa ho dalawa. Executive Order 265. Parang above and beyond na sa... Hindi, special ho yan. Ma'am, just to point. The executive has the power when to he do that. when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol NCB Manila representative. Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung government. So, sir, but are you a college graduate? Yes, sir. No. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ako o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko, kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na Diba? So wag tayong magpilosopohan dito. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president eh. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We're ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na rin. Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa sinungaling, isa totoo. Yun hong clear ho sa ICC. Pwede kong linawin lang. Siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh.
Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Diba? No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy noon, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Diba? So kung ang sabi natin, listo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, ano unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Diba? So kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyo yung number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi ganito- pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So medyo wala hong internet that time. So yung yan ho yung sinulat nila, yun naman ang sinagot ko. So nung after few minutes nag-request ako ng internet na print, binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ano? So yun yung papel mo doon? Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan Wala na mong po. papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas.